Kumusta Pilipinas? Kumusta politika? Yan ang una kong bungad ngayon. Ngayon lang ako nagbungad ng ganito. Kasi nga sa nangyari sa atin sa politika is talagang nagiging complicated na talaga siya. Hindi na to masabi natin na problema ni ganito, problema lahat na nandoon. Pasok lahat sila sa mga nagiging natin ngayon. Nagiging problema sa buong Pilipinas kasi unang-una, ngayon lang ko gagawa ng reaksyon tungkol doon sa sinabi ni VP Sara, Inday VP Sara na mayroon na akong pag pinatay ako, ito yung ano ko ngayon kung bakit ito si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez na sobra nilang parang yung kalaban nila is terorista na talaga. Sobrang na tawag niyan, nataranta na itong si Bongbong Marcos nga di niya mabanggit yung pangalan ni VP Sara eh. Parinig lang siya eh. Unahin ko ngayon, iparinig sa inyo, ipakita ko sa inyo yung sinasabi ni VP Sara at natin yung kay Martin at saka kay Bongbong. Ito magpinsan na to, talagang ginulpi na to ni Inday VP Sara. Ito yung kay VP Sara. Princess, you're raising your hand. Dito nagsimula yung papatayin ko si ganito, ha? Dito nagsimula. Hello? Narinig po ba ako, Princess Maui? Vlogger to eh. Si Princess Maui. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong opya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakpak kami because of Congresswoman Cardema. Ito pala yun. Ayan. Thank you, Sila yun. Kami ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Mag-iingat po kayo, nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang po kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow. Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang May sagot siya nito. korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Ang labo naman ito. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Dito nagsimula ha. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan lang nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Ayun. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi. Dito nagsimula ang sobrang ngayon na banggaan sa politika. Dito nagsimula ang away talaga ng Marcos Duterte, vice versa. Kasi nagbatuhan na talaga to ng
hindi magagandang mga salita. At sabi ko na nga nito, ang naiipit nito ngayon ay tayong taong bayan. Kasi nga parang nakikita ko ay lumalala na talaga. Patindi ng patindi ang mga birada nito ni VP Sara. Actually, ito yung sagot ni Bongbong Marcos, Presidente Bongbong Marcos, na hindi niya binanggit si VP Sara ang tinutukoy niya dito, pero ang ano na ay iba nga to siya iba nga to siya titira patalikod. Wala siyang binanggit dito na yung sinasabi niya dito sa kanyang message ay para kay VP Sara. Pakinggan natin. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Sa umpisa pa lang, hindi natin maano kung sino tinutukoy nito. Wala namang ibang nagmumura. Si VP Sara lang naman. Bakit itong presidente na to, di ko alam kung may bayag ba to, bakit di niya mabanggit yung vice presidente niya. Di ko alam kung anong mayroon nitong daladala niya nito. Bakit? Kababaing tao, di niya kayang harapin, di niya kayang sabihin yung pangalan man lang, naduduwag. Nagdipinsa siya nito, parang nagtawag siya ng kakampi Para dispalinghado talaga tong presidente na to. Kasi ang dami niyang sinasabi dito, ituloy natin to. Siguro kayo napanood niyo to, pero ang ano ko nga nito ay ko tong reaction, bakit di niya mabanggit ang pangalan ni VP Sara? Yun ang tanong ko nito. Anong dahilan? VP Sara yun ang sinasabi nito. Hanggang mayroon siyang pasaring pa nito sa bandang dulo. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Wow! Palag na daw siya niyan. Palag na daw siya. Palag na. Galit na daw siya nito. Pero, mamaya, mayroon akong nito sa kanya na rule of law daw. We need to uphold the rule of law. Yun, no? Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunong Pinuno ka nga ng Executive Department, pero saan banda? Litsugas ka. Saan banda yung Executive Department mo? Na ultimo yung babae doon sa hospital, yung Assistant Secretary ni VP Sara, hindi mo nga yun hindi mo nga pinapansin yung lintik ka, kababaeng tao yun. Ibig sabihin naduduwag sa babae. Kaya pala to, sabi na under talaga sa asawa to. Dahil sa mga babae, kunyari di sa pumapatol, pero iba yung klaseng pagpatol sa mga babae nito. Tanggalan ng security, tanggalan niya ng mga asisirain niya sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi mismo siya ang magsasalita, pero ibang tao ang pinagpapagawa niya. Ibang klase talaga. Matinikto siya sa mga mapagkunyaring tao. ulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sa... Katotohanan ba kamo? Hanggang ngayon, Mr. President, hanggang ngayon, mga taong bayan, pwede ka na nga itukhang kasi sinabihan ka ngang adik. Bakit hanggang ngayon hindi mo kayang magpa-drug test? Yan din ang ng mga taong bayan ngayon. Hindi lang ngayon, noon pa, magpa-drug test ka. Bakit pag ini-interview ka sa mga sabihin na magpa-drug test, hindi mo sinasagot yan? Hanggang ngayon, ang taong bayan nag-aantay sa iyo kung anong reaction mo sa drug test. Huwag kang magtago sa palda ng asawa mo.
Nakakadiri ka. Na ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. O, yan, o. Hangad ko na matuldok. Chichirya, naalala niyo yung chichirya? Yung sinabi nito ngayon? Kasi nga, yung mga acknowledgement receipt na galing sa COA, mayroon nakalagay doon na pangalan na Mary Grace Piatos. Ano bang Piatos? Diba? Chichirya yun. Ito yung tinutukoy niyo, binabanggit nito, tinutukoy niya yung chichirya. Kung dugtungin natin yun, ibig sabihin, si VP Sara talaga ang tinutukoy niya. Ngayon makapagsagot ka pala eh. Ilang buwan to na nahimik sa mga birada ni VP Sara, pero hindi to umiimik. Pero ngayon, gawain niya to. Na ganito, kunyari tahimik, pero tahimik daw siya, pero iba yung pinapatrabaho niya. Bukat na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang Wala ka rin man nagawa eh. Nagiging senador ka, nagiging congressman ka, wala ka rin man nagawa, Mr. President, dati. Nagiging governor ka, anong nagawa mo? Mahilig ka sa credit eh. Ang kinikredit nito, yung mga windmill, na hindi naman sa kanya yun. Ang kapal na mukha nitong Marcos na to eh. Alam mo siguro, marunong ka talaga mangbudol, no? Kasi yan ang ano mo ngayon. Windmill mo, binubudol mo na yan ang project mo nung panahon ng gobernador ka. kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang Ang tindi magsalita sa mga ganito. Pero pag interview yan, on the spot na interview, ambush interview, wala. Nabubulol. Kakakakakaka. Pero ganito may binabasa, ang galing. Ayaw niya ma-compromise yung bansa. Na-compromise na nga, Mr. President. Di mo na ano yan. Ang hilig, kasi to, to siya eh. Yung delayed to siya eh. Yun bang sobrang huli na yung pag-iisip niya. Na-compromise na nga yun ang bansa ng Pilipinas eh. Hindi mo alam. Dahil sa pinaggagawa mo, kung gumawa ka ng maayos, hindi to aabot sa ganito. Ayaw mo makompromiso ang bansang Pilipinas, di ayusin mo pagka-presidente ka. Kasi wala ka talagang nagawa. Tapos, ngayon, balikan mo si VP Sara, ang dami na nagkalat na yung binabato nyo sa kanya. Andyan yung sa sabi filean ng impeachment. Filean ng sa ombudsman. Ipa-file ang kaso sa DOJ. Mayroon ng subpoena ang NBI. Ang dami na. So, matutuwa ka na niyan. Matutuwa ka na. Ngiwi. So, ito yung presidente na kung hindi ito nagsalita si VP Sara, hindi ito lalabas sa kanyang lungga. Ngayon natin si Martin Romualdez na magpinsan na lumabas sa kanyang lungga ng nanahimik to ng ilang mga birada na VP, nanahimik to sila, ngayon lumabas na naghanap ng kakampi. Ito naghahanap ng kakampi. Si Martin Romualdez, tingnan natin, naghanap din ng kakampi. Ito si Romualdez. Imagine niyo na yung forma nito. Talo pa si Bongbong Marcos pag nagkaano sa Congress. Tapos yung mga congressman na sobrang sip-sip sa kanya, tingnan niyo yung mga reaksyon ng congressman. At saka yung mga sinasabi nito tungkol kay VP Inday Sara. C'est une solution
Majority Leader, Yan o. Dear colleagues, the Honorable Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez will address the body. Ayan. Kaya this the body. Isa pa itong congressman to, di ko kilala yan eh. Oh, tingnan mo yung forma, oh. Oh. Mongoloid, no? Tapos tingnan nyo yung bibig magsalita. Tingnan mo yung mga sip-sip na mga congressman, no? Yun yung ngiwi din yun, no? Yan ang mga sip-sip na mga congressman. Nagpa-uto-uto din sila. Meron daw yung ano yan eh. Meron silang ano yan na pag hindi kayo mo pumalakpak, parang mayroon yatang bayad yan. my distinguished Colleagues! I stand before you today with a heavy yet resolute heart. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me Ayan. personally, but also the attacks on the institution we hold sacred, the House of Representatives. The heart of our democracy and the voice of the Filipino people. Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, Pinangalanan niya, ah. to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. And the so. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamalaan, at sa seguridad ng bayan. Mahaba yan, video yan. Pero hanggang doon lang ako kasi doon sila yanig sa sinabi ni VP kanina. Di ba? Ito kasi si Romualdez. Ang hilig nito magpapakampi sa mga congressman. Akala niya siguro sa lahat ng mga congressman, mauto-uto niya. Akala siguro lahat ng mga congressman, pwede niyang akayin lahat. Kampi kayo sa akin. Yun ang ano niya. Kita niyo naman yung ano niya na may pagganun-ganun pa siya. May dalawang thumbs up pa. Parang feeling ba niya na, dito ako ngayon. Ako yung hari ngayon dito sa kongreso. Kababaeng tao, feeling na nila sobrang terorista na. Nasa gobyerno nyo yan, nagtatrabaho. Bakit takot na takot kayo? Babaeng tao, tinanggalan na ngayon yan ng security. Tapos, di nga nagreklamo yan dati na kinuhaan na ng footage sa airport nang papunta sila ng biyahe. Nagreklamo siya doon na bakit may footage na kalabas. Kasi nadadamay yung anak niya, yung pamilya niya. Ngayon, saan siya magreklamo noon? Wala. Pero ngayon, anong nangyari? Ayun na. Anong sabi ko kahapon? Pumunta na kaagad sa NBI ang NBI, pinunta na kaagad ang VP. Kasi nga, banta ang VP sa kay Romualdez at kay Bongbong Marcos. Magpinsan. Sobrang bahag ang buntot sa kay Inday Sara Duterte na kababaeng tao. Ibig sabihin, mas malakas at matapang ang VP kaysa inyo. Kayong mga laking tao, wala kayong mga bayag. Parehas lang kayo ng pinsan mo. Mga duwag. Lahat ba naman sa parang kulang na lang magtawag kayo ng sa Amerika para magpasaklulo sa isang babae ng diyan? Ano bang sabi niya? Pag pinatay ako, patayin mo yan. Si Bongbong Marcos, Martin Romualdez kasi Lisa Araneta. Ibig sabihin, yung mga sinasabi ni VP, totoo. Bakit kayo nagsobrang react dyan? Ngayon may mga file kaso na kayo. Ganon ngayon ang laro sa mga politika na to. Itong magpinsan mga Romualdez at saka yung Marcos, magpinsang buo. Pag isang Duterte lang to pero pag yun ang nagsalita, yanig kayo. Taob kayo lahat. Kakahiya na kayo. 2025, kita-kita tayo kung ano talagang yung mga kapalaran nyo.